Good day everyone! Welcome for another video. Sa oras na ito mga kapatid, atin na muling pag-aaralan ang Messages to Young People. Page 63 na po tayo, entitled Sa Lakas ng Panginoon. Samahan niyo po ako na pag-aralan itong topiko na ating isasalaysay. Sabi dito, si Jesus ang liwanag ng mundo at dapat mong hubugin ang iyong buhay ayon sa Kanya. Makikita mo ang tulong kay Kristo upang bumuo ng isang matatag at magandang karakter. Hindi kayang gawing walang silbi ni Satanas ang liwanag na nagmumula sa ganitong karakter. So mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, alam natin na ang ating Panginoong Hesus ang ating modelo. Siya ang ating huwaran sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon o sa lahat ng mga gawain na ating ginagawa. Paano po ba natin hinuhubog ang ating mga sarili na maging kagaya ng ating Panginoong Hesus? Sa katunayan, maraming mga taong nag-aangking na mga Kristiyano, ngunit hindi nakikita sa kanilang mga gawa ang Espiritu ni Kristo. So tayo mismo mga kapatid, sa ating mga sarili, may mga kahinaan tayong lagi nating nakikita sa ating buhay at hinihingi natin ang tulong sa Panginoon na atin po itong mapapanagumpayan. Paano po ba tayo maging banal? Paano po ba tayo papabanalin ng Panginoon? Tandaan natin, wala pong magagawa ang Panginoon kung hindi natin nais. So kailangan sa ating buhay, naisin po natin, ihingi po natin ang gabay sa Kanya. Sabi pa dito, mayroong gawain ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Hindi niya nais na tayo ay umasa sa papuri at pag-aalaga ng tao. Ang nais niya ay ang bawat kaluluwa ay tumayo sa lakas ng Panginoon. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang pinakamainam na regalo, ang kanyang tanging anak, upang itaas, iangat at ihanda tayo sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng kanyang sariling kasakdalan ng karakter para sa tahanan sa kanyang kaharian. Dumating si Jesus sa ating mundo at namuhay ayon sa inaasahan niya sa kanyang mga tagasunod. Kung tayo ay masyadong mapagpahalaga sa sarili at tamad na magsikap upang makipagtulungan sa kahangahangang gawain ng Diyos, makakaranas tayo ng pagkatalo sa buhay na ito at sa hinaharap, walang hanggang buhay. So dito natin makikita kung gaano kasayang yung habang buhay, yung everlasting life na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa atin kung sasayangin natin. At alam natin na ninanais ng Diyos na tayo ay magsikap sa ating buhay. Magsikap na angkinin ang kanyang karakter. At gawin na maging una siya sa lahat ng bagay. Maging top priority siya ng buhay natin. Alam natin na sa ating mga kahinaan, minsan tayo ay tinatamaan ng mga tukso at pagsubok. Ngunit patuloy na hinihingi sa atin ng Panginoon na magtiwala tayo sa Kanya. Dahil bibigyan tayo ng sapat na kalakasan upang makapanagumpay sa ating mga kahinaan. So tandaan natin, walang magagawa ang kaaway kung ninanais natin na mapabanal ng ating Panginoong Hesus. At mamumold na po sa ating buhay ang karakter ni Kristo kung sa ating pag-iisip pa lamang ay atin na pong ninanais sa ating mga sarili na tayo po ay magiging kagaya sa Kanya. Kaya umaasa ang Panginoon na tayo ay makipag-cooperate sa kanyang gawain na iniatas niya sa atin. So ibinigay na po sa atin ng ating Panginoon ang lahat ng bagay. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang pinakamainam na regalo. Alam niyo po kung ano? Ang kanyang bugtong na anak na si Kristo. Alam natin na nung namatay ang ating Panginoong Hesus dito sa mundo, iniligtas tayo at anuman yung pagkakasala natin, tayo po ay makakapanagumpay dahil meron tayong pag-asa, meron tayong huwaran, meron tayong tagapagligtas na anuman ang estilo natin ngayon, anuman ang ating posisyon ngayon, ay tayo po ililigtas ng Panginoon kung tayo din ay kikilos na mananampalataya sa Kanya. Sinasabi pa dito, nais ng Diyos na tayo ay magtrabaho, hindi sa isang paraan ng kawalang pag-asa, kundi sa matibay na pananampalataya at pag-asa. Habang tayo ay nag-aaral ng mga kasulatan
at nabibigyan ng liwanag upang makita ang kahangahangang pag-aawa ng Ama sa pagbibigay kay Jesus sa mundo na ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dapat tayong magalak na may kagalakang di maipaliwanag at puno ng kaluwalhatian. Ang lahat ng maaaring makuha sa pamamagitan ng edukasyon, nais ng Diyos na gamitin natin para sa pag-unlad ng katotohanan. So mga kapatid, sa ating napag-aralan ngayon, napakaganda. Kasi nga 'di ba, ninanais ng Panginoon na tayo ay maging masipag, maging masigasig sa gawain na iniatas niya sa atin. Magtrabaho po tayo. Lalo-lalo na sa nagtatapos na kanyang gawain. Alam natin na sa bawat panahon at sa bawat pag-aaral natin sa salita ng Diyos ay lagi tayong pinapatibay ng Panginoon. Anuman ang mga pangyayari na dumarating sa atin at may mga bagong liwanag tayong nalalaman. Kaya kailangan mapanatili po yung katotohanan sa buhay natin, panatilihin sa ating kaisipan yung katotohanan na ninanais ng Diyos na ipabatid sa bawat isa. Dahil ang nihintay lamang ng buong langit ay ma-reflect na po sa karakter ng tao ang karakter ng Diyos. At habang tayo nag-aaral ng kanyang mga salita, tayo po ay mas lalago sa pangunawa at bibigyan pa tayo ng more wisdom and more knowledge regarding sa katotohanan. So, para po malakaran natin ito, binibigyan din tayo ni Kristo ng mabisang halimbawa, ng dakilang halimbawa upang atin pong mapansin at ating makita yung mga bagay na makalangit at ma-reflect na nga po sa buhay natin ang karakter ni Kristo. At sa mundong ito, anuman yung mga posisyon natin, ay tutulungan tayong makapanagumpay dito. At tandaan din natin, anuman yung kalagayan natin dito sa mundo o anuman yung posisyon mo, isa ka bang edukado, isa ka bang may kaalaman sa mga spiritual na bagay, o dito sa mundo mayaman ka sa mga material na bagay, gamitin natin itong mga bagay na ito para mapaglingkuran siya ng tama at maging mabisa tayong manggagawa. Dahil ginagamit po tayo ng Panginoon para mas marami pa pong mapapaabot ng mensahe ng katotohanan sa mundong ito. Sabi pa dito, ang tunay at buhay na kabanalan ay dapat na masasalamin mula sa ating buhay at karakter upang ang krus ni Kristo ay maitaas sa harap ng mundo at ang halaga ng kaluluwa ay maipakita sa liwanag ng krus. Dapat buksan ang ating mga isip upang maunawaan ang mga kasulatan, upang makamit natin ang espiritual na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkain ng tinapay mula sa langit. So ito po yung ninanais din ng mga Kristiyano, hindi lang tayo nag-aangkin kundi kailangan tagatupad din. Ipinagkaloob na sa atin ng Panginoon yung mga bagay na dapat nating maangkin dito sa mundo at gamitin natin ito sa positibong bagay. Gamitin natin ito sa kanyang gawain at alam natin na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan kung tayo po ay magpapatuloy sa ating buhay bilang Kristiyano, na tayo po ay connected sa ating Panginoong Hesus. So ipinaliwanag niya sa atin, mga kapatid, yung kanyang kaluwalhatian para bawat isa sa atin ay atin pong lubos na maintindihan, maunawaan ang lahat ng mga bagay na bakit niya ito pinapahintulot. Dahil ang dakilang purpose po ng Panginoon, yung ma-reflect sa buhay natin ang kanyang karakter, at ito na po ang ninanais ng buong langit. At kung ito na po ay maging success na po sa ating buhay, yung mga katotohanan ay mapabanal na sa ating buhay, darating na po ang Panginoon. Kaya nawa magpatuloy po tayo sa labanan dahil ang ating Panginoong Hesus po ang siyang lumalaban para sa atin. Kaya nga kailangan makipag-cooperate po tayo. Ano man yung magiging resulta, ano man yung magiging kalagayan natin dito sa mundo, magpagamit po tayo sa kanyang gawain. At patuloy tayong kumain ng mga salita ng Diyos. Ito po ay sinisimbolo ng tinapay na nagmumula sa langit. Atin po itong namnamin, lasapin mga kapatid, upang mas ma-develop po sa karakter natin ang kanyang imahe. Kaya nawa sa ating pag-aaral sa oras na ito, marami po tayong natutunan, lalong-lalo na pagkapitan natin yung lakas ng Panginoon dahil wala na po tayong ibang pag-asa kundi atin pong makamit
ang kanyang kalakasan at ito po ang magiging gabay natin para makapanagumpay sa labanan na ito. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless sa ating lahat.